Ayan, nag-uumpisa na. Ayan pala, hindi lang umpisa, oh. Look at that. Yan ang kalaban ng pag summer, mga farmer yan po. Ito babae na siguro ito, ah. Ayan. Ay, magandang buhay mga farmer. Ayan, ikutan natin. Kahapon nagtanim po ako ng hindi na ako nakapag-vlog kasi mabilisan eh. Parang ako mas mabilis. Ayan. So ikutan natin tong ating mga ito, naglagay din po ako ng ito, nalagyan ko na rin to, oh. Tingnan niyo, magtutuloy po ito. Maglalagyan ko ng vermicast to, halos kalahating sako. Dito ko na lang po inilagay. Yan, oh. May mga vermicast na po yan. So we'll see. Pero ang vermicast naman po is slow, ano siya, slow release na tinatawag, ano. Medyo nagtutuyo yung mga dahon na. Pero hindi, yan, okay yan, okay yan. Kayang-kaya po nilang init. Ayan yung ating avocado. Kasi ito yung isa sa mga pinapaganda natin, ang avocadong yan. Tapos itong rambutan, tingnan nyo, nagdahon siya, natuyo naman yung mga sanga. So yan ang grabe, no? Sabi ni Dennis pala, yan kasi may order po ako. May order akong binayaran ko na. May vermicast na din yan. Binayaran ko na yung ang order ko po ay 4 na dalandan. Kasi wala pa tayong dalandan eh. Sana tunay na dalandan eh. Galing Batangas na yon. Sigurado naman eh kuha na natin yung tamang dalandan. Ang tawag dito dalandan. Tapos isang evergreen avocado, maliit lang, hindi ganyan lang po, XL daw yon. Tamo, XL kasi taas lang ng XL na tawag nila. Tapos meron naman na giant, yung super size. Pangalawa na po sa pinakamalaki yon, dahil ang susunod po ay drum size na. Yung super size, sabi ko grafted oo, grafted yan, sabi niya. Dibote naman na giant na diboteng cardinal na na avocado, mga farmers. So dalawang avocado ang darating natin, tapos dalawang native na bayabas. Yun po ang order ko. At binayaran na natin. Nabot din ng 7,000. Grabing bisyo eh. Ay, bisyo. Ayan po. Tapos itong mga kalamansi, ito okay na to. At nanggigigil nga ako doon. Ang dami kong nadadaanan na baon ng nyog. Kasi ang gusto ko pong mangyari, ay lang talagang kailangan ko ng dalawa para trabahoin yun. Hindi kakayanin ni Kongkong mag-isa eh. Ahakot kami ng mga yung baon ng buko, yung pinag-anuhan ng buko. Tapos Carabao manure. Kahit Carabao manure lang po muna, yung semi-dry na. O kaya mas maganda yung dry na din. Medyo durog, ihuhukay ng kaunti, tambakan ng paikot niyan. Tapos yun na yun, yung mga buko na yung ilalagay. Yung avocado nga dito, wala pang nailagay din na Carabao manure. Kasi hindi pa natin kaya na na full. Ito nga puro Carabao manure, hindi pa natin kaya na vermicast. Ayan, may maandar-andar ng konti baka ayan. Ito po yung kamote, pulang kamote ang tinanim ni Kongkong, puro pula. Ang instruction ko kalahati pula, kalahati puti. Ngayon puro pula na. Ayan. Tapos sitaw dito. Ayan, ayusin namin yan. Sabi ko kay baka tayuan na lang natin ang posting bakal. Ilang kahit siguro mga 5 feet, mga ganon. Tapos para yung magiging balag natin ay matibay. So ayan. Tapos ano pa ba? Ito wala pang tanim, pero may radish akong dala. Ay, naandun pala sa motor ko. Nagbayad ako kay Dennis eh. Maaga ito, pa-harvest na. Kailangan na pong harvestin ito. Ang ganda. Ang ganda. Pero yun nga po, ang dyan is yung tawag dito. Iba po kasi talaga yung bugbog sa ulan, sa tubig.
Kailangan talagang pag nagdilig ka talagang pababahain mo ng ano. Kasi hindi siya tawag dito. Tumitigas yung ano na naman to. Balik-balik ah. Talagang takot na takot sa araw oh. Oh. Nay, nakasakay na naman. Ito may tanim na to, kangkong. Ito gusto kong baguhin. Parang wala, hindi kaunti lang po ang masenso. Parang gusto kong palitan to ah. Andito na yung asarol ko, bago na naman. Oh, sabi ko wag nang gagalawin. Ayan, 500 na naman yan. At ito pala yung sabi ko, gusto kong sabihin mga farmer. Na makita nyo, napansin nyo, nung una, ginanon-ganon ko lang no. Yung tawag dito, yung mga buto ng yung buto ng ating kangkong, binagaganong-ganong ko lang. Ngayon binalik ko uli sa hill kasi alam niyo kung bakit. Yung hindi naka-hill namamatay. Ayan oh, tingnan nyo, ang daming namatay kasi pag sobrang init yung ugat hindi gaanong naka-ilalim, namamatay. Ayan oh, compare dito yung tubig, yung concentration na andito. So uminit man, kahit papano yung ugat niya medyo laging basa. Kaya mas maganda pa din yung naka-heal talaga. So binalik ko uli, nag-heal uli ako gabi ay kahapon. Ayan, nag-heal ako. So yan, may mga tanim na po yan, naka-heal na. Tapos medyo binawasan ko kasi medyo makapal din yung pagkakalagay ko. Ayan, dami. Medyo makapal. Binawasan natin. Kasi kangkong po gamitin, tsaka halos ano, every other day makakapag sa gabi pang side dish mo, minsan yan na lang ang ulam mo, konting kanin. So mairaraos mo na yung ano mo, di ba, yung dinner mo, o kaya kahit yun lang, papak ka lang. Si Bebe ganun lang minsan, papak lang. Tapos next week pa naman wala kami, kailangan kong mag-iwan ng instruction na ito kailangan isprayan. Kailangan pong isprayan to dahil I want to show you something. Ayan, nag-uumpisa na. Ayan pala, hindi lang umpisa oh. Look at that. Yan ang kalaban ng pag summer mga farmer, yung kuto na yan. So kailangan natin maano yan, ma-eliminate, ma-isprehan po yan yung dahon ano. Ayan, pitik lang naman, siguro one time pwede na. Ang ano natin, ito hindi ko alam kung napakita ko, may Carabao manure na po ito, hinukay namin. Sabi ko laliman mo kung yung mga 1 foot ang lalim, tapos yung ano yun, tanggalin mo, lagyan mo ng Carabao manure, balik mo ng konti yung ano. Tingnan natin ngayon kasi talagang hindi ko alam kung anong problema nitong langka na to. Hindi siya gumaganda, hindi po siya gumaganda. Ito nagdapalit ng dahon pero pagkatapos wala na naman. Yan, lagi naman dinidilig, halos gabi-gabi po yan dinidilig ko. Mamaya papakita ko po sa inyo yung bago naming lipat. Ganda nito parang sabi niya, boss wag mo na akong alisin dito, ako na yung sasagot sa ano mo. Ayan. Tapos ito ganon din, itong mga bayabas, pakita ko po mga farmer isang ikot lang tayo, hanap buhay, sayang din kung pasahod. Ayan. Ito mukhang may sakit. Mukhang may sakit kasi ito ang gaganda na. Ayan, ang gaganda tingnan nyo, gaganda. Kaya lang itong mga sumisip-sip ng sustansya. Hoy, manahimik kayo. Ayan, bungkalin to dahil tutubo din to, hindi naman nasama yung ugat. Pag nagdadamo kayo, isama nyo yung ugat. Kaya lang tingnan mo, wala naman tayong time. Madali naman ako kasi tayo po ay waiting sa Lechon House. Marami tayong bisita ngayon. Ako, back to back ang bisita natin. Mother side, bukas pa. Yan. So ito yan yung ating Taiwan guava.
So tatlong Taiwan guava sana yan. Kaya lang yung isa hindi, parang hindi gumaganda. Makabalik kay MHS. Si Dennis kasi limited eh. Ang dami kong ang tinatanong sa kanya na ano ba, meron ka ba nito eh. Wala pa boss, wala boss. Mga rare kasi ang hinahanap ko eh. Rare na pwede nating maitanim dito. Tapos si Bebe, ayan, hinihingian ko siya ng layout. Kailangan niyang upuan to. Kung ano ang gusto niyang gawin dito. Kung hanggang saan yung tatayuan niya ng sabihin mo na 'di ba? Kung lalagay siya dito ng maliit na staycation, mga rooms, kung ilang hanggang saan yung room, let's say sabihin mo na hanggang dito, isang mahaba dito, 'di ba? Ilang room 'yan. Oh. Ngayon, kasi sabi ko, magtatanim na ako na hindi na maiistorbo yung aking itatanim. Kasi yung mga fruit bearing na itatanim ko, like ng mga bayabas, dito nga oh. Problema kasi, siyempre yung plano nababago. Kaya ang ano natin is paano kaya tayo magtatanim na hindi na madidistorbo ano. Ito ayoko munang taniman sana. Nyug sana, may mga dwarf tayo na nyug doon. Gusto kong ilagay dito. Kaya lang naman, sa sacrifice na naman, let's say bigla ka nagbago, lagyan natin ng kubo dyan o ganito, di ba? So, baka isang maliit na ito, di siguro maliit na camping ano na to, yung tipong dito ka pwedeng maglatag ng tent pagka sumobra yung guest natin, di ba? Tapos na andoon yung maliit na parang recreation area, isang ano yun. Tapos na andito na yung pinaka function hall din, di ba? Na ano, yung isda natin eh. Dami oh. Gusto ko lang pakita sa inyo. Yan oh, kumakain po sila ng lumot. Yan oh. Masaya naman. Ay yung mga ayungin natin oh. Hindi lumalaki eh. Kintab sila no, kita nyo. Yan. So ito nadiligan naman na. Ito yung yellow kayumito natin no, di ba? Sana makasurvive na to. Nilipat namin malanggam, ilagyan namin magnum. Yung saging ang gaganda, kaya lang kailangan pong kontrolin to. Tatlo lang talaga o apat maximum ang pinaka. Tapos sabi ko nga, yan, Carabao manure din ang palibot niyan. So, bawat ano, kahit mga isang sakong Carabao manure ilagay mo sa palibot. Pag nagtag-ulan, masisip-sip na yan. So yan ang mga ano natin, kailangan natin gawin. Ito ang dami na oh, kailangan din bawasan. Pero sigurado ko malalaki po ang magiging bunga nito. Ito yung matataba na manipis ang balat pagka nag-mature na po mga saging natin. Ang dami. Oh, ito yung sinasabi ko sa langka. Kakalipat lang namin, tingnan nyo, ang ganda. Kita nyo yan? Ang ganda. Di ko alam kasi hindi naaarawan doon ano, walang morning sun. Pwede din yun, na rason. Ayan, ganda oh. Diba? Tapos yung mga talong dito, yan, medyo gumaganda na. Sabi ko, yung vermicast natin, ang ganda na sanang i-harvest. Kaya lang kailangan mong salain kasi napakaraming tawag dito, napakaraming worms na ano, masasama. So kailangan salain, kailangan ingatan ba. Ito, may mga kumakain dito. Ayan. Ito yung galing doon sa baba sa taas sa may lechonan. So ito yung bago. Ayan oh. Has din daw to, pero tingnan malalaki ang ano. Sana yung ibang has. Gusto ko din magkaroon ng iba-ibang variety. Okay na din 'yan, di ba? Basta makapagpalabas lang tayo ng tunay na has talaga na ano. May lamb has din kasi may tinignan ko yung mga dahon halos matutulis eh.
Ayaw ako maano. Tapos may fuerte pa silang sinasabi. Sana makakuha din tayo ng ano, di ba? Ang dami kasing variety ng avocado din. Pero at least tinutumbok natin. Ito naman daw ay evergreen. Ay ano? Giant. Ano si giant? Seedless. Ayan yung ano. Ayan yung natakpa. Bubuhay pa, sumusurvive pa. Oh, ito naman yung rambutan dito sa maililim. Ito po ay morning sun din lang. Oh, R5. Ayan, ito. Ang hirap ng rambutan, ano? Pero hindi ako nag-give up. Tingnan natin. Meron tayo doon. Meron ito. Malay mo, mapalaki natin. Basta ang tip ko lang sa inyo, pagka kayo po ay magpapatanim, ay hindi natatapos ang ano sa pagbili. 'Di ba? Para kayong bumili ng sisiw. Kagaya nito, lemon. Pag pinabayaan nyo ito, babanatan ito ng caterpillar. So dito ko na pinatanim. Kaya lang si Kongkong naman, yung langka doon naman tinanim, mali na naman. Sabi ko nga ililipat namin. Kasi sabi ko, kung tingnan mo, ito maliit lang po ang ugat nito. Hindi kayang basagin yung pader. Ayun, langka, lalaki yan. Kayang basagin yung pader. Hindi natin pwedeng ilapit sa pader yan. So, yun langka. Native na langka po yan. Baka doon na natin sa dulo ilagay yan. Pero ang kinaganda naman ay nade-develop na natin itong side na to. Ang laking areang taniman, di ba? Tapos yung mahogany na mga maliliit, bala kong ipaputol, tataniman ko naman, papalitan natin ng fruit bearing, yung naka dikit dito. Tsaka yung mga, ang ganda ng nyug na yan pagka lumaki na rin naman po lalaki ang mga nyug na yan. So mas maganda din naman po na nyug na lang ang ano natin, i-keep natin. Pero yung mahogany dito, baka i-keep natin. Yung mga maliliit dito, unti natin babawasan yan. Masyadong dikit-dikit. Kasi sa totoo lang, magandang tingnan, may shade, pero pakinabang kasi. Pakinabang. Sa ngayon may pakinabang ang hinahabol natin. Maganda siya kasi hindi siya makakaistorbo sa kabila kasi natitrim naman natin So nyug naman maganda kasi ang nyug matibay sa bagyo. May buko ka, di ba? So ayun. Yung mga lemongrass natin gumaganda na. Natsyatsaga naman po sa dilig yan. So ito kailangan bantayan maya dapat binibisita ito dahil ako po ang kalaban natin. Hindi ko alam kung ano bang ini-spray ba ito o maglalagay ka ng insecticide, Puradan siguro, para hindi nila makain yung may mga systemic kasi na insecticide na pagka yung dahon hindi makakain. Baka yun po ang ito yung langka, tingnan nyo, ibang dahon niya. Meron pa nga akong kamansi hindi ko alam kung saan na ilagay ni Kongkong. Sabi ko doon sa likod ng kusina, so may laging basa ba. So yung mga papaya, sinusurvive natin ngayong tag-init. Pero kailangan pong sprayan talaga dahil unti-unti ko nang nakikita yung mga insekto. Ayan mga puti-puti na yan. Yan na yun, umpisa na. Okay, see? Ayan, kailangan nating pa-sprayan yan kay Kongkong. Alis pa naman kami next week. Kailangan matutukan yan. Problema, makakalimutin to Papayam pa naman, kailangan bigyan ng listahan. Sabagay, i-message ko na lang siya. I-message natin. Yun lang ka. Eto, shoutout pala kay Tita Ligaya. Sabi niya wag mong putulin. Hindi naman po yan puputulin, tita. Ititrim ko sana kasi babawasan ko yung mga sanga na baka maglabas na ng tunay na bunga. Ayan nga meron na namang bunga na hindi naman magtutuloy. Bakit ganoon? Ang damot ay nako. Gusto kong bawasan yung mga sanga dito, i-clear natin yung iba. Pero ito tingnan niyo. Ano na ba to? Tunay na ba yan? Ito babae na siguro ito Ayan.
Baka ito tunay na. Baka tunay na yan. We'll see. Kasi ako'y matagal na kitang pinakikiusapan. Baka naman bigyan mo naman ako. Baka kailangan ng dilig dito tubigan. Lalagyan kita ng maraming Carabao manure. Gusto mo ba? Dito, paikot. Mga 5 sako. Gusto mo ng Carabao manure? Mamaya ibiyak pala ito na pero hindi, magaspang pero bilog siya ito. Tingnan na lang natin, hintay tayo. Wala. Bulok. So yan, gusto kong i-trim. Malay natin, mapagpabunga po tayo. Kasi may lalaki, may babae na ito, palagi ko babae na to kasi may ring siya ayan Tapos ito, mga lalaki yan. Siya yung nagpo-pollinate. Ito yung nagpo-pollinate. Yan. Tingnan natin. Marami na tayong bisita. Junjun, tsaka si yung trabahador natin. Ayan. So ayan po. At ito kailangan linisin din. Dito pala linagay yung duhat na Ayan, ito kailangan linisin yung gilid na to. At malagyan ng makapagtanim pa tayo ng fruit bearing dito Parang gusto ko nang ipagiba ito pwedeng gawin yan. Palpak yan. Dapat panggansa sana yan na wala din. Kamusta na kaya yung gansa natin? Ay, buhay. Ay, ayan. Hanggang dito na lang at least nabigyan ko po kayo ng update. Ayan, malinis na yung mga mangga natin dito. Kahit hindi na nadidilig ay okay na po yan, dahil naabot niya na yung mas sino ba to? Bukan. Ayan, mas basa na lupa sa ilalim. So okay na yan, safe na po sila. Kita nyo, tuloy-tuloy na yung pagdahon. Kahit hindi na po gaano nadidilig yan, tag-init. Pero syempre pagka pumalo na po yung matinding init, papadiligan din natin. At kawawa naman, hindi naman mamatay, pero syempre iba pa rin yung nadidilig. Tuloy-tuloy na yung mangga na yan. O yan, marami pong salamat. Magandang buhay. Susunod natin ipapalinis din yan. Baka pag wala ako, yan po ang mga ni Kongkong, kanyang duty.